Bago po tayo magsimula ng ating bagong kwentong ito, ay nais ko po munang i-shout out ang mga taong sumusunod. Shout out po kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Junior Losito, kaya Boss Ito Amy. Maraming salamat sa iyo, Boss, sa magandang komento mo. Kay Boss Christian Tugayo, kay Boss G Sumudyo, kay Boss Alberto Gonzales, kay Boss Emmanuel Escobel, kay Ma'am Angelita Cinco. Pakinggan po natin ngayon ang bagong kwentong ating pinamagatang Iniligtas Kami ng Mga Engkanto. Dito lamang po sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Tubong Bicolandia po ako, Sir Jess, at ang kwentong ito ay nangyari mismo sa aming baryo. Matagal na pong panahong nangyari ito. Yun po bang panahong usong-uso pa ang mga kwentong pangkababalaghan saan mang bayan o maging probinsya? Itago niyo po ako sa pangalang si Victor, at ang kwento ko pong ito ay naranasan mismo ng aming pamilya. Isang albularyo ang ama ng aking asawa. Mahusay itong magpagaling, manggamot at magpalayas sa mga pasyenteng naengkanto o maging inaswang, at saksi mismo ang aking dalawang mga mata kung papaano siya nakipag-away sa mga engkantong sumasalbahi o sumasapi sa kanyang mga nagiging mga pasyente. Gamit lamang ang kanyang mga nalalamang mga orasyon o mga dasal, maging mga kinulam at mga binarang, para sa kanya ay sisiw lamang ang mga ito. Kung kaya't siya ay kilalang kilala sa kanilang baryo, at siya ay si Itay Paquito. Buntis noon ang aking asawang si Esther sa aming panganay na anak. Kung kaya't hindi ko na binalak na bumalik pa sa aking trabaho sa Laguna bilang isang factory worker doon. Sa kadahilan ng ayokong isilang niya ang aming unang anak na wala ako sa kanyang tabi o hindi niya ako kasama. Ang lugar ng aking asawa ay tipikal na baryo. Kung ito'y aking ilalarawan sa inyo, may kalayuan sa sentro. Ang mga kabahayan doon ay mayroong mga distansya o pagitan sa bawat isa. Bubong na yari sa nahaw, dingding na ginawa mula sa pinagdikit-dikit at biniak-biak na kawayan. May hagdanan ang bawat mga tahanan dahil sa mataas ang silong at daang hindi pa naisisimento. Pareho kaming mag-asawang Tubong Bicolandia. Medyo malayo-layo nga lang ang aking pinagmulang bayan sa bayan ng aking asawa. At ang dahilan kung bakit nagpasya kaming manirahan sa baryo ng aking asawang si Esther. Dahil sa naisip naming mas ligtas doon ang aking asawa at ang aming magiging anak laban sa mga aswang. Nasabi ko yan dahil marami ng usap-usapang naririnig ko noon na mayroon daw mga nagdadalang taong iniswang ang kanilang mga sanggol. Dinudugo ang kanilang mga ina at nawawala na ang sanggol. Naaagasan kumbaga ang mga yon. Yun ay pinatutuhanan rin ng aking biyanang albularyong totoo ang mga aswang. At dahil sa isang albularyo ang aking biyanan, kung kaya't panatag kaming mag-asawang magiging ligtas ang aming anak sa kanyang sinapupunan. Victor, bakit po Itay? Mamayang mga alas 6:30 ng gabi, huwag mong kalilimutang magpausok sa likuran ng inyong silid. Sa inyong silid mag-asawa, lagyan mo ng insisot kamangyan at mga goma. Mabisang pangontra ang amoy noon laban sa mga aswang at sa iba pang mga lamang lupa. Sige po Itay. Yun ang paulit-ulit na ipinagagawa sa akin ni Itay Paquito sa tuwing kakainin na ng dilim ang liwanag, bagay na palagi ko namang sinusunod. Magmula nang kami ay manirahan o makipisan sa poder ng aking mga biyanan, noong mag-iisa o magdadalawang buwan pa lamang sa kanyang ipinagbubuntis, ang aking asawa ay nakasanayan na o nakaugalian na naming mag-asawang maglabas sa ilog kasama ang kanyang mga pinsan at ang mga nakababatang mga kapatid ng aking asawa. Nakakaaliw kasing maglabas sa ilog ng kanilang baryo dahil sa kanyang taglay na napakalinaw na tubig. Ngunit sa makailang beses naming pagpapabalik-balik doon upang maglaba ay mayroon kaming napapansin at nararamdamang kakaiba sa paligid ng ilog. Ang ilog o ang paligid ng ilog ay maraming mga naglalakihang mga puno. Nangyari ang ganoon dahil sa mahigpit na ipinagbabawal sa mga residente ang magputol ng mga puno. Pag minsan nagtataka at nagugulat na lamang kami mag-asawa dahil sa para bang may mga matang lihim na nakamasid sa aming mag-asawa
Minsan meron ding biglang kakaluskos sa aming likuran. At pag aming nilingon, ay wala naman kaming makitang ibang tao o maging hayop man lang. At hindi lamang yon, ang mga sariwang mga dahon ng mga malalaking mga puno na nasa paligid ng ilog ay naglalaglagan ang mga ito, na kahit pa'y wala namang malakas na hangin, mga palatandaang merong ibang nilalang o mga nilalang ang nagpaparamdam ng presensya sa aming mag-asawa. Naikwento namin yon sa mga pinsan ni Mrs. na palagi ring naglalaba doon. Tinanong namin sila kung sila ba'y nakararamdam din na katulad noong aming nararamdaman o nararamdaman naming mag-asawa sa tuwing kami nasa ilog. Wala naman, Pinsang Victor, hindi kami nakaka-experience ng ganyan kapag kami ay nasa ilog. Ng aking asawang pinsan ni Mrs. mong sister, ang sabi sa akin ni Fidel, ang asawa ng pinsan ni Mrs. At dahil sa aming pangambang mag-asawa na baka kung anong masamang ibig ipahiwatig noon sa aming mag-asawa ay hindi na kami nagdalawang isip pa, iyon ay kaagad naming ipinagbigay alam kay Tay Paquito. Wala kayong dapat na ikabahala dahil ang mga nilalang na naninirahan sa ilog ay kabilang sila sa mga mabubuting mga engkanto. Ganoon po ba'y Tay Paquito? Oo, Victor. Mga mabubuti silang mga kaibigan. Hindi pa ako ganap na albularyo o manggagamot noon ay nariyan na silang naninirahan sa mga malalaking puno sa ilog na yan. Yan din ang dahilan kung bakit magpasa hanggang sa ngayon ay nananatiling malinis at malinaw ang tubig yan sa ilog. Minsan ko na rin silang nakita at nakausap ng personal noong hiningi ko ang kanilang tulong. Hindi po pala sila masasamang nilalang o mga masasamang mga engkanto. Pero bakit po sila nagpaparamdam sa amin? Ano po kayang dahilan noon, Itay? Iyan iho ang hindi ko alam. Hindi ko kayang sagutin. Marahil ay meron silang dahilan. At kung ano man yon, sila lamang ang nakakaalam noon. Basta't isa lamang ang maigagarantiya ko sa iyo, iho. Totoong hindi sila masasamang nilalang. Kahit papaano'y nakampante ang isip ko noon dahil ang nagsalita at nagpaliwanag sa akin patungkol sa mga nagpaparamdam sa aming mga nilalang sa malinaw at malinis na ilog ay ang aking mismong biyanang manggagamot. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, linggo at buwan ng aming paninirahan sa ilog ng aking bisis, ay patuloy pa rin ang mga pagpaparamdam sa amin ng aking asawa ng mga nilalang na yon sa ilog. Ngunit panatag na ang aking loob noon dahil sa inisip kong baka gusto lamang ng mga itong makipagkaibigan sa aming mag-asawa. Hanggang sa isang araw noon, isang pangyayari o tagpo ang nagpalito sa aking isip. Dahil nang ako'y nagpasyang umahon sa bundok upang kumuha ng mga tuyong kahoy upang ipanggatong, sukbit ko noon ang matalas na itak at kasalukuyan ko ng tinatahak ang daan patungo sa mga kakahuyan. Nagtabi-tabi po muna ako bago ako noon tumawid sa ilog dahil naroon ang mga tuyong mga sanga ng mga kahoy, mga laglag na mga kahoy. At habang ako noon ay namumulot na ng mga tuyong mga sanga ng kahoy sa lupang damuhan, ay biglang meron akong nakitang isang lalaking merong matipunong pangangatawan, matangkad, kutis panyaga, matangos ang kanyang ilong, at merong mahaba-habang kulot-kuluting buhok. Ang kanyang mga kasuot ay kulay puti. Hindi ko maiwasang kabahan, lalo na't nag-iisa lamang ako sa lugar na yon, at hindi pamilyar sa akin ang hitsura ng lalaking yon. Nakatayo siyang hindi gumagalaw at nakatitig sa aking kinaroroonan. Otomatikong pumasok kaagad sa isip ko ang sinabi sa akin ng aking biyanang manggagamot, ang patungkol sa mga mabubuting mga engkantong naninirahan sa lugar na yon, sa bundok, malapit sa ilog. Hindi ako makagalaw dahil sa nervyos at rinig na rinig ko ang matinding pagrigodon ng aking puso dahil sa pinaghalong gulat at kaba. Lalo pat nooy nakikita ko nang naglalakad na ito papalapit sa aking kinatatayuan. Ang masasabi kong isang misteryosong lalaki. At nang siya'y nasa aking harapan ay do'y napansin kong walang kanal ang pagitan ng kanyang bibig at ng kanyang ilong. Hindi lamang yon, may kakaibang bango ang misteryosong lalaking yon. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi pamilyar sa akin ang iyong hitsura. Ang nooy medyo nauutal-utal ko ng tanong sa kanya. Sumagot naman siya sa akin
at sinabi nitong, "Huwag kang matakot. Victor, isa lamang ako sa mga taong kaibigan mo. Kaibigan niyo ng iyong nagdadalang taong kabiyak." Kilala mo? Kilala mo kami ng asawa ko? Oo, kilala ko kayo. At kaya ako nagpakita sa iyo. Dahil meron lang akong ibibigay sa iyo at gustong sabihin. Ano yun, kaibigan? Malapit na ang kabuwanan o panganganak ng iyong asawa. Kaya't kinakailangang dublihin mo pa ang pagbabantay sa kanya. Lalong-lalo na nga sa gabi. Huwag kang masyadong magtiwala sa kakayahan ng ama ng iyong asawa bilang isang mahusay na manggagamot. Bakit, kaibigan? Dahil sa lugar na ito, maraming mga taong nagbabalat kayo kung sasapit na ang umaga. Ngunit sa tuwing kakagat na ang gabi, ay nagiging mabangis sila at nakahandang kumain ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Ano? Paniwalaan mo ako, kaibigan. Dahil nakikita kong sa araw na isisilang na ng asawa mo, ang inyong unang anak ay nariyan sila sa labas ng inyong bahay at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Maraming salamat, kaibigan, sa paalala mong yan. Teka lang, ano nga pala yung sinabi mo kaninang ibibigay mo sa akin? Pagkurap kong saglit ng aking mga mata at pagdilat ko, ay ako'y nagtaka dahil, teka lang, kaibigan, papaanong nagkaroong bigla ng isang kumpul ng mga bulaklak sa iyong kanang kamay? Wala naman yan kanina, hindi ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Kunin mo ang mga bulaklak na ito at ilagay mo ito palagi sa gilid ng asawa mo, sa loob ng inyong hinihigaan. Kaibigan, mabangong masyado. Napakabango ng mga bulaklak na ito. Oo, Victor, mabango nga ang mga bulaklak na yan. At hindi mawawala ang amoy ng mga yan. Hanggat hindi maipanganak ng iyong asawa ang inyong anak, hindi rin yan malalanta. At kabaliktaran, sa pangamoy ng mga aswang ang bango ng mga yan, dahil maiirita ang mga ito sa oras na malalanghap na nila ang mga yan. Oo, kaibigan, sila ang dapat niyong paghandaan. Hawak ko na ang kumpul ng mga bulaklak at mariin ko na itong tinititigan. Ngunit nang muling ibinaling ko ang aking paningin sa misteryosong lalaking yon, upang sana'y magpasalamat sa kanya at upang malaman niya ko na rin ang kanyang pangalan, ay nawala na itong bigla sa aking paningin. Sila na marahil ang mga mabubuting mga engkantong naninirahan sa lugar na ito. Ayon sa aking biyanang albularyo, sabi ko noon sa aking sarili, nagpasya na sana akong magpatuloy na kumuha ng mga tuyong kahoy. Ngunit nagulat ako noon at nagtaka dahil meron ng mga tuyong mga kahoy na sa aking pagkakatanda ay 2 pirasong tuyong sangang kahoy lamang ang naipon ko noon. Nagtaka ako noon kung bakit marami ng mga tuyong kahoy sa aking pinaglagyan ng 2 mga tuyong kahoy na aking nakuha kanina. Nahihiwagaan may. Nagpasya na lamang ako noon na umuwi na sa aming bahay. At pagkarating ko sa bahay ng aking biyanang manggagamot ay nagtaka ito sa dala kong kumpul ng mga bulaklak. Saan mo nakuha ang mga kakaibang mga bulaklak na ito, Victor? Sino ang nagbigay sa iyo nito? Kuwan ko itay sa misteryosong lalaking nakita ko kanina sa kakahuyan na ako po'y kumuha ng mga panggatong. Misteryosong lalaki ba mo? Opo, itay. Kung ganoon ay nagpakita siya sa iyo at binigyan ka pa niya ng mga bulaklak na ito, bakit po, itay? Kilala niya po ba siya? Isa po ba siya sa mga mabubuting mga engkantong naninirahan sa ilog? Oo, Victor, iho. Ang misteryosong lalaki na nagpakilala sa iyo sa kakahuyan at nagbigay ng ibang klase mga bulaklak na ito ay ang mismong hari ng mga engkanto. Ano po? Oo, Victor. Minsan ko na rin nakita ang misteryosong lalaking iyon sa kakahuyan. Pero ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit kanya binigyan ng mga mababangong mga bulaklak na ito. Doon ay sinabi ko sa aking biyanang manggagamot ang dahilan kung bakit ako binigyan ng hari ng mga engkanto ng mga bulaklak na iyon. Dahil sa yun ay pangontra sa mga aswang sa panahong sasapit na ang gabi at dadalaw sa aming tinitirhan ang mga aswang upang kunin ang sanggol sa sinapupunan ng aking asawa. Isa lang ang sinabi sa akin ng aking biyanan at yun ay, tunay ngang napakabuti nilang nilalang. Bagamat magkaibang mundo ng ating ginagalawan, ngunit nakahanda pa rin silang tumulong sa mga taong alam nilang karapat-dapat sa kanilang ibibigay na tulong. Sa
paglipas ng mga araw ay pansin kong totoo nga ang mga sinabi sa akin ng hari ng mga engkanto patungkol sa kanyang mga sinasabi o sa mga hindi pangkaraniwang mga bulaklak ngayon. Dahil sa nananatili ang bango nito, hindi ito nalalanta habang ito'y nasa loob ng aming silid mag-asawa. Hanggang sa dumating na nga ang kabuwanan ng aking asawang si Esther. Gabi noon at panay na ang paghilab o pagsakit ng kanyang tiyan. Victor Ereo, bakit po itay? Bantayan mong maigi ang asawa mo at ako'y paparoon saglit kay Nanang Rebecca. Ang hilot o nagpapanak sa aming lugar. Sige po itay. Tandaan mo ito, Victor, wag na wag kang tutulog. Kahit umidlip man lang. Bakit po itay? Bilog na bilog ang buwan ngayon. Kulay dugo ang kalangitan. Anumang oras. Sa hindi natin inaasa ay maaaring dalawin ng mga aswang ang asawa mo. Sige po itay. O heto, hawakan mo itong buntot pagi. Huwag na huwag mo iyang ilalayo sa iyong tabi. Pagkatapos na may bigay sa akin ni Itay Pakito, ang buntot pagi, ay nagmamadali na itong lumabas ng aming bahay. Dala ang kanyang matalas na sundang o itak kung tawagin sa amin. Ang totoo ay hindi ako noon naniniwala sa mga aswang dahil para sa akin ay isa lamang itong kwentong panakot sa mga bata. Pero sa engkanto ay naniniwala akong mag-i-exist ang mga ito. Dahil sa ako na rin mismo ang nakasaksi sa misteryosong lalaking nagpakita sa akin sa bundok. Ako kasi yung taong naniniwala sa kasabihang to see is to believe. O hanggat hindi nakikita mismo ng aking dalawang mga mata na mayroong mga aswang na hindi ako naniniwala dito. Nagpatuloy sa pagsakit ang tiyanang o paglilibor ng aking asawa. Wala akong ibang ginawa noon bilang asawa kundi ang pagsabihan siyang tiisin muna niya ang sakit. Dahil sinusundo na ni Itay ang hilot, pinalalakas ko rin ang kanyang loob. Magkahalo na noon ang aking emosyong nararamdaman bilang asawa. Masaya ako noon dahil sa wakas makikita ko na ang aming unang magiging anak. Ngunit hindi ko maiiwasang matakot para sa buhay ng aking asawa dahil nahihirapan na ito. Doon ko napatunayang totoo nga ang kasabihang ang mga babae pag nanganganak ay nasa hukay na ang isa sa kanilang mga paa. Dalawa lang ang maaaring mangyari: ang makaligtas ang sanggol o mailabas o ang mamatay ang kanilang ina. Hanggang sa ilang sandali pa hindi ko inaasahang doon na nga ng mga oras na yon ay doon ko na mararanasan ang mga hindi kapanipaniwalang mga pangyayari sa aming buhay. Dahil nakapagtatakang ang kaninang malamig na gabi ay ramdam ko itong paunti-unti nang naging maalinsangan. May malansa o masangsang na amoy na rin akong naaamoy sa paligid. At do'y pumasok na sa isip ko ang mga bulaklak na ibinigay sa akin ng hari ng mga engkanto. Hindi, nawawala na ang mabangong amoy na nililikha ng mga bulaklak. At ang masigit na nangingibabaw ay ang malansang amoy. Kung ganoon ay napawalang saysay na ang bisa nitong mga bulaklak na ito. Bilang pangontra sa mga aswang, si Itay Pakito, nasaan na kaya siya? Ang sabi ko noon sa aking sarili, nang walang ano-ano'y bigla na lamang may kumaluskos sa labas ng bahay, sa mismong tapat ng nakasaradong bintana ng aming silid. Tiisin mo pa, asawa ko. Tiisin mo pa ang sakit, malapit nang dumating si Itay at ang hilot. Ang pabulong ko na pagkakasabi sa nooy aking asawang umiire sa sobrang paghilap ng kanyang tiyan. Natataranta na ako noon ngunit pinilit kong maging matapang at upang palakasin ko pa ang aking loob ay pasigaw kong minura kung sino nga ba ang nilalang na nasa labas ng bahay. Hinamon ko ito ng hinamon at sinabi ko sa kanyang papatayin ko siya. At sinabi ko pang nakahanda akong makipagpatayan sa kanya. Huwag lang siyang magtagumpay na makuha ang sanggol sa sinapupunan ng aking asawa. Umepekto naman yun dahil nawala ang mga kaluskos at mga yabag sa labas ng bahay. Nakampante ako noong saglit, ngunit laking gulat ko nang biglang lumagapak ang bubungan ng bahay sa mismong tapat ng aming silid mag-asawa. Kasunod ay nakarinig na ako noon ng mga pag-aangil na para bang likha ng isang mabangis na hayop at mga pagkampay o para bang pagkampay ng isang malaking pakpak. Hindi ko na nga naiwasan pang kabahan, lalo na't nakikita kong nahihirapan ang aking asawa. Pawisan na rin ang kanyang noo at buong katawan. Ngunit pinilit kong maging matapang. Hinigpitan ko ang hawak sa buntot pagi na ibinigay sa akin ni Itay. Isinukpit ko na rin ang matalas na itak sa aking tagiliran bilang karagdagang armas ko sa nilalang na nasa aming bubungan. Esther, asawa ko, tiisin mo pa.
Please, iisin mo. Iisin mo ang sakit. Laksan mo pa ang loob mo. Lalabas ako't haharapin ko kung sino man ang nilalang na magtatangkang agawin ng ating anak. Pagkatapos kong sabihin yun sa aking asawa, ay binuksan ko kaagad ang pintuan ng aming silid mag-asawa. At nagmamadali kong pinuntirya ang pinakang mayor na pintuan ng bahay. Pagkalabas ko ng bahay, ay padabog ko itong isinara. Pagkababa ko noon ng hagdan, ay tumingala kaagad ako sa itaas ng bahay, sa bubong. At doon nakita ko ang isang malaking nilalang, na katulad ng isang paniki. Nakita ko ang kanyang anyo, dahil na rin sa liwanag na inililikha ng malaki at bilog na buwan. Kalahati lamang ang kanyang katawan, wala siyang pang-ibaba, may mahabang dila, at ang kanyang kamay ay mayroong mahahabang kuko, at nakakapit sa bubong. Pasigaw ko siyang hinamang bumaba ng bubungan, upang kaming dalawa ang magtuos, ngunit hindi ito gumagalaw. Sa takot kong mapaano ang asawa ko, dahil rinig na rinig ko sa loob ang kanyang mga pag-iyak at paulit-ulit na pagtawag sa aking pangalan, ay naghanap ako ng batong maaari kong ibato sa manananggal. Ngunit hindi ko pa man nadadampot ang batong nakita ko'y narinig ko na ang pagaspas ng pakpak ng manananggal. Lumipad siya pa itaas, palayo ng aming kubo, at parang nagpapagiwang-giwang ito sa ere. Umaatungal pa itong parang nasasaktan, at para bang siya'y mayroong kinatatakutan. Pagtayo ko'y naaninag ko sa aking likuran ang hulma ng dalawang nilalang. Nakatayong parehas ang mga ito at may hawak na pana. Sino kayo? Hindi na importante pa sa ngayon kung sino kami. Magmadali ka na. Pumasok ka na sa loob ng inyong bahay. Bantayan mo ang asawa mo. Dahil mamaya, darating na ang kanina mo pang hinihintay. Pagkatapos na sabihin sa akin ng isa sa kanilang dalawa, ang mga katagang yon, ay nawalang bigla ang mga itong parang usok sa aking paningin. Nagmadali akong pumasok sa loob ng bahay at sa aming silid mag-asawa, at do'y nakita kong nakatulog na ang asawa ko. Kinabahan ako ng mga pagkakataong yon. Akala ko'y patay na ang asawa ko. Pinulusuhan ko siya ngunit buhay pa si Esther. Meron pa siyang pulso. Naaamoy ko na rin ang mabangong amoy na inililikha ng mga bulaklak na nasa gilid sa maliit na mesa at nakapatong doon. Anong kababalagan ito? Ang dalawang mga lalaking nakita ko kanina, may mga hawak na pana sila. Sila kaya ang dahilan kung bakit nagmamadaling lumayo paitaas. Ang aswang na yun, ang aswang na manananggal na yun. Kung sino man kayong dalawa, salamat sa inyo. At pagkatapos kong sabihin yun sa aking sarili, ay narinig kong tumatawag na sa akin si Tay Pakito. Tinatawag niya ng paulit-ulit ang aking pangalan. At paulit-ulit niyang sinasabing kasama na nga niya ang hilot. Pinagbuksan ko silang dalawa ng pintuan. At dooy, Itay, bakit po kayo natagalan? At bakit po kayo duguan? Victor, kumusta si Esther? Anong nangyari dito kanina? Hinihingal niyang sabi sa akin. Pinapasok ko silang dalawa at dinala kaagad sa aming silid. At dooy kiniwento ko sa kanilang dalawa ang masamang nangyari ng gabing yon. At wala si Tay Pakito. Tuguan ang kanyang kamay. Ganoon rin ang kanyang itak. Dahil pala sa silay, inabangan ng tatlong naglalakihang mga itim na mga asong nagbabaga ang mga mata. Merong matutulis at nakaultaw na mga pangil. Nang sila'y nasa daan, pabalik na sa aming bahay. Ikinuwento ko rin kay Tay o sinabing meron akong dalawang lalaking nakitang may hawak na pana at parehong nakasuot ng mga pandigmaang kasuotan. O yun ba nga sinaunang kasuotan ng mga mandirigma? At sinabi ko kay Tay na sila ang dahilan kung bakit nagpagiwang-giwang sa ere ang aswang na manananggal na yon na aking nakita sa aming bubungan. Tinulungan tayo ng mga engkanto, Iho, laban sa mabangis na pamilyang barangang aswang. Ano po, Itay? Pamilyang barangang aswang ka mo? Oo, Victor, hindi ko kagad napansin at napaghandaan ang kanilang pagbabalik. Minsan ko nang nilupig ang kanilang inang barangan at aswang sa pamamagitan ng kumbate espiritual. Nang may binarang at inaswang sila rito sa aming baryo, binigyan ko ng pagkakataong mabuhay ang kanilang ina. Pero nakalimutan kong maghanda sa posibleng pagbabalik nila. Ganoon po ba, Tay? At ayon sa iyo, Victor, nakita mong lumipad sa ere ng pagiwang-giwang ang manananggal na aswang na yon, hindi ba? At nakita mo ring may mga hawak na tigtisang pana ang dalawang lalaking biglang lumitaw malapit sa iyo. Opo, Tay. Ganoon na nga po.
Isa lang ang ibig sabihin yan. Niyang nakita mo, ang nakita mong manananggal na yon, Victor, maaaring tinamaan siya ng pana galing sa isa sa mga mandirigmang engkanto na nakita mo. Kaya ito umatungal na para bang nasasaktan. Ngayon po, Itay, naniniwala na talaga ako sa mga nilalang na katulad nila. Totoo pala sila, Itay. Oo, Victor, dahil pagbali-balik na rin man natin ang mundong ito, hindi natin mababago ang katotohanang nakasulat sa Biblia na hindi lamang tayong mga tao ang nilalang na nabubuhay sa mundong ito, kundi nakasulat sa Biblia na mayroon pang mga ibang nilalang na hindi nilikha galing sa liwanag, kundi ay likha ng hari ng kadiliman. Ganoon po ba, Itay? Pero ang akin lamang ipinagtataka ay kung bakit biglang nakatulog ng mahimbing si Esther na parang hindi siya dumaan sa matinding hirap. Pagmasdan niyo pong dalawa, ang kanyang hitsura, napakaliwalas, hindi po ba? Buhay pa si Esther, At ang dahilan kung bakit siya nakatulog ng mahimbing, dahil sa kakaibang bangong nagmumula sa mga kakaibang mga bulaklak na yan, na bigay ng hari ng mga engkanto sa inyo. Ganoon po ba, Itay? Oo, Victor. Mamaya, sa oras na magising siya, tiyak manganganak na siya. Dahil kabuwanan na niya, hindi ba? At tinitiyak ko sa iyong iligtas ang magiging anak niyo. At ang asawa mo, Victor. Pero, Victor, bakit po, Itay? Ang totoo ay salamat sa iyo. Bakit po, Itay? Bakit po kayo nagpapasalamat sa akin? Dahil hindi nagkamalian ng asawang pinili ang anak ko, ang anak kong sister. Matapang ka. Lumabas ka pa ng bahay at nakahandang ibuwis ang buhay mo alang-alang sa kaligtasan ng asawa at magiging anak nyo. Pinahanga mo ako, Victor. Ginawa ko lamang po kung ano ang tama o dapat kong gawin, pero Itay, ano yon? Kanina po, nagtaka po ako kung bakit po'y biglang nawala ang bango nitong mga bulaklak na ito, at ang mas nangingibabaw ay ang masangsang na amoy sa paligid. Hindi ho ba sabi ng hari ng mga engkanto pangontra ito sa mga aswang? Dahil hindi ordinaryong aswang lang ang manananggal na yon. Isa itong parangang aswang. Pero nang dumating ang dalawang mandirigmang mga engkanto kanina, ay doon muling nanumbalik ang kakaibang bango ng mga bulaklak na yan. At ang mga engkanto ang may gawa kung bakit mahimbing ang tulog ng asawa mo. Sa pamamagitan ng amoy ng mga bulaklak na yan, ihanda mo, ang sarili mo. Dahil pagkapanganak ng asawa mo, pupunta tayong lahat sa ilog upang formal na magpasalamat sa mga mabubuting mga engkantong naninirahan doon at sa kanilang mismong hari. Tunay ngang nang magising si Esther, Sir Diaz, ay do'y muli itong naglabor dahil sa kabuwanan na nga niya ng mga panahong yon, hanggang sa kanyang isilang ang isang malusog na lalaking sanggol, at ito'y aming pinangalanan kaagad sa pangalang Samuel. Totoong may mga bagay o mga pangyayari dito sa ating mundong ginagalawan na mahirap o imposibleng mangyari at imposibleng paniwalaan. Ngunit ang lahat ng ito'y totoo at nagaganap. Sa mga nagnanais po magpa-shoutout, i-comment lamang po ninyo sa baba ang inyo pong mga pangalan. At yun po ay ating bibigyan pansin sa ating susunod na kwento. Muli po maraming salamat po sa inyo pong ginawang pag-abang, pakikinig at pagsuporta sa ating munting channel na ito. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat.